Parang controlled na siya eh. Parang nagpa-plateau siya. Pero we're closely monitoring. Meron tayong regional epidemiology surveillance unit na minomonitor yung cases nito. Hindi na nakapagtatala ang Department of Health o DOH ng pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Pilipinas. Batay sa tala ng DOH, mahigit 800 ang naitalang kaso ng sakit mula Enero hanggang March 23 nitong taon. Mga sanggol na wala pang isang taong gulang. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Region 4B, Mimaropa. 49 naman ang naitalang nasawi dahil sa pertussis. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi pa nakaalarma sa ngayon ang bilang ng mga kaso nito sa bansa. Gayunman, patuloy ang panawagan ng DOH sa mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak kontra pertussis na libre sa mga health center. Nag-order na kami ng additional supply of vaccines at iniisip pa nga namin kung ano yung mga pwedeng ma-order. Kasi hindi naman ganun kabilis yun. Papamanufacture mo pa. Kaya mga 120 days ang sabi sa amin. So yun yung appeal ko sa mga magulang na hindi pa nababakunahan ng noong pentavalent vaccine. Mas maganda mabakunahan. Ang Department of Health po, ibinuhos na yung supply namin ng pentavalent doon sa Quezon City kasi sila ngayon gumagawa ng outbreak response immunization. Dahil dito, ilang mambabatas ang nanawagan na magpatupad na ng blended learning sa gitna ng banta ng pertussis at mainit na panahon. Para naman sa kalihim, maaari pa rin ituloy ang klase sa mga eskwelahan na maayos ang ventilasyon. Ako, case-to-case basis yan, ano? Yung pag-return sa normal, siyempre DepEd magdi-decide yan if they want to return to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive for learning. Dahil sa nararanasang init ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, inirekomenda ngayon ni Secretary Herbosa na iwasan muna ang outdoor activity sa mga bata sa kasagsagan ng matinding sikat ng araw mula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yung mga activities na ginagawa outdoor, yung pinatatayo yung mga bata sa init. Kita nyo naman dati may mga hinimatay pa, di ba? Parang ano. So very important, we just prevent those activities based on the climate or available resources. Basta importante ang advice namin sa Department of Health, hydrate, very important to hydrate. Mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to sun, staying out in the sun for long periods of time. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.